Alam mo bang ang isa sa mga pinakadakilang Stoic philosopher sa kasaysayan ay nagsimula bilang isang alipin? Oo, si Epictetus. Ipinanganak sa kahirapan, walang kalayaan at punong-puno ng pagsubok ang buhay. Pero sa halip na masira o sumuko sa kalagayan niya, pinili niyang palakasin ang sarili sa loob. Hindi niya hinayaang diktahan siya ng panlabas na mundo. Ang kapangyarihan niya, ang isip. Sabi nga niya, "You have power over your mind, not outside events." Kahit nakakadena ang katawan niya, malaya ang kaluluwa niya. At mula sa pagiging alipin, naging guru siya ng libu-libong tao, nagturo ng disiplina, katahimikan at kalayaan ng loob. Ganito ang Stoic mindset. Hindi mo kailangang kontrolin ang mundo. Ang kailangan mong matutunan ay kontrolin ang sarili mong reaksyon dahil yan ang tunay mong kapangyarihan. Kaya kung ikaw ay nakakaranas ngayon ng problema, stress o pagsubok sa buhay, tandaan mo si Epictetus. Kung kinaya niyang tumayo sa gitna ng kadiliman, kaya mo rin. Ang Stoic wisdom ay parang ilaw sa madilim na daan. Simple, pero makapangyarihan. At ngayong nandito ka, isa lang ang ibig sabihin niyan. Iba ka. Hindi ka ordinaryo. Kaya, wag mong iskip ang video na ito. Baka ito na ang sagot sa matagal mo nang hinahanap. Katahimikan sa loob ng magulong mundo. Number 1. Amor fati. Yakapin ang kapalaran mo. Narinig mo na ba ang salitang amor fati? Sa Latin, ibig sabihin nito ay mahalin ang kapalaran. Hindi lang ito tungkol sa pagtanggap ng nangyayari sa iyo. Ito ay pagmamahal sa bawat parte ng buhay mo, kahit pa mahirap, masakit, o hindi ayon sa plano. Ang Stoic na si Epictetus, pati si Marcus Aurelius, paulit-ulit na paalala, huwag mong labanan ang buhay, yakapin mo ito. Kahit may rejection, kahit may sakit, kahit may bigong pangarap, lahat yan may silbi. Ang tanong lang, paano mo ito tinitingnan? Imbes na tanungin, bakit ako? Tanungin mo, ano ang itinuturo nito sa akin? Paano ako lalakas dahil dito? Anong panibagong oportunidad ang dala nito? Isipin mo na lang, parang apoy ka. Kahit anong ihagis sa'yo, kahoy, papel, basura, ginagawa mong gasolina, mas lumalakas ang apoy mo dahil sa mga pagsubok. Yan ang amor fati, hindi lang basta pagtitiis. Ito'y masayang pagtanggap, parang sinasabi mong, sige, buhay, ibigay mo lahat, kaya ko ito, at higit pa dyan, mamahalin ko ito. Ang taong may ganitong pananaw, hindi matitinag, hindi mabilis pang hinaan ng loob, dahil alam niya, lahat ng nangyayari ay parte ng mas malawak na plano. Kaya simula ngayon, kung may hindi ka gusto sa sitwasyon mo, huwag mo agad itulak palayo. Baka ito pa pala ang eksaktong kailangan mo para tumibay, lumalim at lumaya. Amor fati. Yakapin mo ang kapalaran mo dahil yan ang tunay na kalayaan. Number 2. Serve others. Tumulong sa iba. Isa sa pinakaimportanteng aral ng Stoicism, ang buhay mo ay hindi lang para sa iyo. Sabi ni Marcus Aurelius, "What's bad for the hive is bad for the bee." Ibig sabihin, ang ikabubuti ng iba, ikabubuti mo rin. Kapag tumutulong ka sa iba, hindi ka lang nagpapakita ng kabaitan, pinapalalim mo rin ang layunin ng buhay mo. Ang Stoic mindset ay hindi makasarili. Ang tunay na matatag, hindi nakakalimot tumingin sa paligid. May malasakit, may kontribusyon. Hindi mo kailangang maging milyonaryo para makatulong. Minsan, simpleng pagkinig, pag-abot ng kamay o pagbigay ng oras ay sapat na para baguhin ang araw ng isang tao. At kapag nakita mo yung ngiti nila, yung ginhawang nadama nila dahil sa maliit mong ginawa, mas lalalim ang tuwa mo. Tumulong hindi dahil kailangan ng kapalit. Tumulong dahil ito ang tama. Ang Stoic na buhay ay hindi tahimik na pag-iisa. Ito ay makabuluhang pag-iral kasama ang ibang tao. Parang tubig na dumadaloy, hindi nananatili sa iisang lugar. Kapag nagbigay ka, may bumabalik. Pero hindi mo yun hinihintay. Kapag pinili mong maglingkod sa iba, hindi ka nawawalan, nagkakaroon ka ng direksyon. Hindi ka naliligaw dahil alam mong may mga taong nabubuhay rin dahil sa kabutihang ginagawa mo. Tanungin mo ang sarili mo, sino ang kaya kong tulungan ngayon? Anong maliit na bagay ang pwede kong ibigay ng bukal sa loob? Ang buhay na inuukit mo para sa iba ay siya ring buhay na bumubuo sa iyo. Maging ilaw, maging tulay, maging taong may layunin. Number 3. Memento mori. Alalahanin mong mamamatay ka rin. Memento mori. Sa Latin, ang ibig sabihin, tandaan mong mamamatay ka. Oo,
Medyo nakakatakot pakinggan sa una. Pero sa Stoic philosophy, hindi ito para takutin ka, kundi para gisingin ka. Para ipaalala na bawat araw ay mahalaga, bawat oras ay may halaga, at bawat pagkakataon ay hindi na mauulit. Sabi ni Seneca, "It is not that we have a short time to live, but that we waste much of it." Kung totoo ang kamatayan at siguradong darating ito, bakit hindi natin sulitin ang bawat araw? Bakit pa tayo magpapatumpik-tumpik? Bakit pa tayo magpapaiwan sa galit, sama ng loob o takot? Ang memento mori ay paalala na ang buhay ay hindi panghabang buhay. At dahil doon, mas dapat natin itong pahalagahan. Kapag bumangon ka tuwing umaga, isipin mong baka ito na ang huling gising mo. Hindi para mabahala ka, kundi para mas lalong maging present sa kasalukuyan. Hindi ka na mag-aaksaya ng oras sa drama, inggit o pagiging tamad. Dahil alam mong ang oras mo ay mahalaga. At kung ganito ka mamuhay na parang laging paalam, mapupuno ng kahulugan ang bawat sandali. Minsan iniisip natin, bukas na lang. Pero paano kung wala ng bukas? Bakit hindi ngayon na? Memento mori. Hindi ito tungkol sa pagkamatay, kundi sa mas mabuting pamumuhay. Isang stoic na tanong na dapat mong bitbitin araw-araw. Kung ito na ang huling araw ko, paano ko gugustuhing mabuhay ngayon? Number 4. Self-discipline. Disiplina ang tunay na kalayaan. Sa dami ng tukso at gulo sa mundo ngayon, minsan ang hirap magpakatino. Pero sa Stoicism, may isang sandata na hindi matitinag, disiplina. Sabi ni Epictetus, "No man is free who is not master of himself." Kaya kahit gaano ka pa kayaman, katalino o kasikat, kung hindi mo kayang kontrolin ang sarili mo, bihag ka pa rin. Ang self-discipline ay parang muscle. Kapag lagi mong ginagamit, lumalakas. Kapag pinababayaan mo, humihina. Ito yung boses sa loob ng isip mo na nagsasabing, huwag mo nang i-delay ang trabaho. Tama na ang scroll, magbasa ka naman. Kahit tinatamad ka, gawin mo pa rin. Disiplina ang bridge mula sa pangarap papunta sa realidad. Gusto mong gumaling? Disiplina. Gusto mong umasenso? Disiplina. Gusto mong magkaroon ng kapayapaan? Disiplina. Hindi ito tungkol sa pagiging sobrang strikto sa sarili mo. Ito ay tungkol sa pagiging tapat sa kung ano ang mahalaga sa'yo. Kahit mahirap, kahit boring, kahit walang nakakakita. Isipin mo, bawat desisyon mo ngayon ay parang boto para sa taong gusto mong maging bukas. At ang disiplina ang nagsisiguro na ang boto mo ay hindi pa bigla-bigla, kundi planado at may layunin. Kapag may self-discipline ka, hindi mo na kailangan ng parusa, reward o validation. Dahil alam mong ikaw mismo ang bantay ng sarili mong tagumpay. At sa totoo lang, ang taong disiplinado, yun ang tunay na malaya. Number 5. Morning routine. Simula pa lang, panalo ka na. Alam mo ba kung saan talaga nagsisimula ang tagumpay? Hindi sa meeting, hindi sa deadline, hindi sa gabi, kundi sa umaga. Ang umaga ang pundasyon ng buong araw mo. Kaya sabi ng mga Stoic tulad ni Marcus Aurelius, "When you arise in the morning, think of what a precious privilege it is to be alive." Ang solid na morning routine ay parang blueprint ng tagumpay. Hindi mo kailangang gumising ng alas 4 ng umaga o magyoga sa bubong, pero kailangan mo ng intentional na simula. Isipin mo, ano ang unang ginagawa mo pagkagising? Cellphone agad? Scroll agad? O tahimik na sandali para sa sarili mo? Ang isang stoic na umaga ay may linaw, may direksyon, pwedeng simple. 5 minuto ng tahimik na paghinga o pagmumuni-muni, pagsulat ng goals o gratitude list, stretching or light movement. At pinaka-importante, walang distraction agad. Bakit ito mahalaga? Kasi kung paano mo simulan ang araw mo, ganun din kalalabasan ng buong araw mo. Kung gulo agad ang pasok sa isipan mo, gulo rin ang kalalabasan ng kilos mo. Pero kung may katahimikan, intensyon at disiplina sa umaga, kahit anong stress ang dumating, nakapwesto ka na. Araw-araw may pagkakataon kang magsimula ulit. At bawat umaga ay paalala. Ito na ang bagong pahina. Isusulat ko ito ng maayos. Kaya simula bukas, huwag ka lang bumangon. Gumising ka na may layunin. Number 6. Essentialism. Iwan ang kalat. Piliin ang mahalaga. Napansin mo na ba kung gaano karaming bagay ang nakapaligid sa atin, pero kakaunti lang ang talagang mahalaga? Ito ang tinatawag ng mga Stoic na essentialism. Ang sining ng pagpili sa kung ano lang ang talagang may halaga at pagbitaw sa lahat ng sobra. Sabi nga ni Seneca,
It is not that we have a short time to live, but that we waste much of it. Kaya ang totoong problema, hindi kakulangan ng oras, kundi sobrang gulo sa buhay. Essentialism ay parang pagdideclutter ng isip at puso, parang general cleaning ng kaluluwa. Isipin mo ang buhay mo na parang kwarto. May mga gamit kang hindi na kailangan, pero andun pa rin. May mga commitments kang hindi na aligned, pero hindi mo pa rin mabitawan. May mga tao o habits na wala ng silbi, pero pinaninindigan mo pa rin. Sa Stoic way of living, hindi ito tungkol sa pagiging minimalist sa itsura, kundi sa pagiging malinaw sa priorities mo. Ang tanong, ano ba talaga ang mahalaga sa iyo? Sino ang nagpapasaya sa iyo? Aling habits ang nagpapalapit sa pangarap mo? Kapag sinimulan mong alisin ang hindi mahalaga, mas makikita mo ang tunay na kailangan. Mas lumalalim ang focus, mas tumitibay ang desisyon, at mas gumagaan ang pakiramdam. Kaya huwag kang matakot magtanggal. Ang simpleng pamumuhay ay hindi boring. Ito ang daan tungo sa mas makabuluhang buhay. Essentialism. Bawas kalat. Dagdag kapayapaan. Number 7. Adaptability. Ang lakas ng marunong mag-adjust. Kung may isang bagay na sigurado sa buhay, ito yon. Magbabago ang lahat. Panahon, trabaho, relasyon, kalagayan. Lahat yan pwedeng magbago sa isang iglap. Pero ayon sa mga Stoic, hindi mo kailangang matakot. Ang tunay na matalino ay yung marunong mag-adjust. Sabi ni Epictetus, "It's not what happens to you, but how you react to it that matters." Kaya kahit gaano pa ka-wild ang buhay, kung flexible ka, hindi ka basta-basta nababali. Isipin mo ang kawayan. Kapag may bagyo, hindi siya kumakalaban sa hangin. Yumuyuko siya, pero hindi bumabagsak. Ganyan ang Stoic mindset. Hindi kontra sa daloy, kundi sumasabay ng may karunungan. Kapag may problema, tanong agad, ano ang pwede kong gawin ngayon? Anong susunod na hakbang kahit maliit lang? Hindi mo kontrolado ang sitwasyon, pero kontrolado mo kung paano ka tutugon. At minsan, ang simpleng pag-adjust sa attitude mo lang ang kailangan para makatawid. Adaptability ay hindi kahinaan. Ito ay katalinuhan. Ito ang kakayahang magpakatatag sa gitna ng pagbabago, hindi sa pagiging matigas kundi sa pagiging bukas. Ang taong marunong mag-adjust, hindi natitinag kahit saan ilagay. Mapunta man sa hirap, kaya pa ring ngumiti. Mapunta man sa bago, kaya pa ring matuto. Kaya huwag mong sayangin ang oras kakapilit sa kung ano na ang tapos na. Minsan, ang pinakamalakas ay yung marunong magbago. Adaptability, hindi basta bumibigay. Marunong lang makisabay. Number 8. Action over information. Gawin mo na, hindi lang aralin. Sa panahon ngayon, parang lahat ng sagot nasa internet na. May video, may podcast, may ebook. Pero eto ang tanong, ginagawa mo ba o binabasa mo lang? Sabi ng mga Stoic, don't explain your philosophy, embody it. Sa madaling salita, huwag mo lang pag-usapan ang karunungan, isabuhay mo ito. Walang saysay ang dami ng alam mo kung wala kang ginagawa. Pwede kang magbasa ng 100 self-help books. Pwede kang makinig ng 1,000 motivational videos. Pero kung wala ka pa ring kilos, sayang. Ang aksyon ang bumubuo ng resulta. Hindi kailangan perfect agad. Hindi kailangan kompleto ang plano. Kailangan lang magsimula. Isipin mo ito. Para kang may mapa ng kayamanang nakatago. Kompleto na ang instructions. Pero kung hindi ka gagalaw, hindi mo makikita ang kayamanan. Ganon din sa buhay. Hindi sapat ang motivation. Kailangan mong kumilos kahit walang gana. Kailangan mong umaksyon kahit natatakot. Minsan, ang tagal natin sa research mode kasi takot tayong pumalpak. Pero sa Stoicism, ang pagkakamali ay teacher. Mas okay nang pumalpak habang kumikilos kaysa tumanda ka kaisip pero wala namang nagawa. Kaya tanungin mo ang sarili mo ngayon, ano ang kaya kong simulan ngayon kahit maliit lang? Anong action ang paulit-ulit kong iniiwasan? Knowledge is potential. Action is power. Kaya kung gusto mong magbago ang buhay mo, gawin mo. Ngayon na. Number 9. Tolerant with others. Strict with yourself. Maunawain sa iba, disiplinado sa sarili. Isa sa pinakamalalim na prinsipyo ng Stoicism ay ito. Be tolerant with others, but strict with yourself. Sa madaling salita, unawain mo ang pagkukulang ng iba, pero huwag kang magpabaya sa sarili mong disiplina. Sa mundo ngayon, ang dali-daling mag-judge. Minsan isang maling salita o kilos lang ng tao, galit agad tayo.
Pero ang stoic na paraan ay kabaligtaran, kalmado, mahinahon, may habag. Bakit? Kasi alam natin na lahat ng tao may pinagdadaanan. Hindi mo kontrolado kung paano sila kumilos, pero kontrolado mo kung paano ka magre-react. At bilang stoic, pipiliin mong maging mahinahon. Pero pagdating sa sarili, baliktad. Dito ka dapat mahigpit, disiplinado, responsable. Walang palusot. Hindi ito pagiging harsh sa sarili. Ito ay pagmamahal sa sarili na may mataas na pamantayan. Parang coach na mahigpit pero dahil gusto kang manalo. Parang guro na strikto dahil gusto mong matuto. Kapag naging maunawain ka sa iba, mas gagaan ang pakikitungo mo sa mundo. At kapag naging disiplinado ka sa sarili, mas lalakas ang loob mo kahit anong hamon pa yan. Ang kombinasyong ito, malambot sa labas, matatag sa loob, yan ang stoic warrior mindset. Kaya sa bawat araw, tanungin mo, ako ba'y masyadong mahigpit sa iba pero maluwag sa sarili? O baka dapat baliktarin mo na? Stoicism is not about being cold. It's about being wise. Tamang unawa sa iba. Matibay na pamantayan sa sarili. Number 10. Resilience. Tibay ng loob sa gitna ng pagsubok. Sa totoo lang, hindi mo maiiwasan ang hirap sa buhay. May panahon talagang bibiguin ka, iiwan ka, o madadapa ka. Pero ang tanong ng isang stoic ay hindi, bakit ako? Kundi, paano ako babangon? Ito ang tinatawag na resilience, ang kakayahang bumangon ng mas matatag pagkatapos ng pagsubok. Sabi ni Marcus Aurelius, the impediment to action advances action. What stands in the way becomes the way. Kumbaga, ang humahad lang sa'yo, yun mismo ang daan. Isipin mo ang goma. Kapag hinila mo ito, lumalaban. Pero kapag binitawan mo, bumabalik. At minsan, mas malakas pa. Ganito rin ang dapat na loob natin. May baluktot, pero hindi nababali. Resilience ay hindi pagiging manhid. Hindi ito pa-strong lang. Ito ay pagtanggap na may sakit, pero pagpili pa rin na lumaban. At kapag natuto kang bumangon sa bawat pagkakadapa, unti-unti kang nagiging mas matibay, mas marunong, mas buo. Minsan, ang mga taong pinakanakangiti ay yung pinakamaraming pinagdaanan. Pero hindi sila nawala, dahil pinili nilang tumindig muli. Kaya kung ngayon ay nasa gitna ka ng bagyo, alalahanin mo, hindi ka nag-iisa. Hindi patapos ang laban. At minsan, ang sakit ang nagtuturo sa atin kung gaano tayo kalakas. Resilience is strength wrapped in grace. At habang ang iba ay sumusuko, ikaw ay lalaban dahil stoic ka. Hindi ka takot masaktan dahil alam mong ang sugat ay bahagi ng paghilom. Number 11. Empathy. Unawain mo bago husgahan. Minsan ang bilis nating mag-react. May nasabi lang ang isang tao, may maling galaw, o may iniwang hindi magandang impression, husga agad. Pero ang stoic mindset, iba ang tanong. Ano kaya ang pinagdadaanan niya? Bakit kaya siya umakto ng ganun? Ito ang tinatawag na empathy. Ang kakayahang umunawa, hindi lang basta tumingin. Sabi ni Marcus Aurelius, whenever you are about to find fault with someone, ask yourself, what fault of mine most nearly resembles theirs? Ibig sabihin, bago ka humusga, alalahanin mong ikaw rin ay may pagkukulang. Ang empathy ay hindi pagiging mahina. Ito ay pagiging bukas ng puso sa katotohanang lahat tayo ay may kwento. Baka yung tahimik ay may dalang lungkot. Baka yung mainit ang ulo ay punong-puno ng takot. Baka yung laging galit ay dating sobra ang sakit. Kapag natuto kang umunawa bago humusga, mas lumalalim ang koneksyon mo sa ibang tao. Hindi ka lang basta taong may talino, ikaw ay taong may puso. At bilang stoic, alam mong ang tunay na lakas ay hindi lang makontrol ang sarili, kundi ang magpakumbaba para makinig at umintindi. Ang empathy ay parang tulay. Ginagamit ito para magtagpo ang dalawang taong magkaiba ang pinanggalingan. At sa panahon ng gulo at ingay, ang empathetic na puso ay oasis ng kapayapaan. Kaya sa susunod na may makasalubong kang mahirap pakisamahan, huwag agad mainis. Subukang umunawa. Baka yun na lang ang kailangan niya at ikaw lang ang makakapagbigay. Number 12. Mindfulness. Maging present sa kasalukuyan. Gaano kadalas kang nandito nga, pero lutang naman ang isip mo. Minsan, habang kumakain, iniisip mo na agad ang trabaho. Habang kasama ang pamilya, hawak pa rin ang cellphone. Habang buhay ka, parang hindi mo naman talaga ramdam na buhay ka.
Dito pumapasok ang mindfulness, ang sining ng pagiging ganap na naroroon sa kasalukuyan. Sabi ng mga Stoic, confine yourself to the present. Dahil ang totoo, ang nakaraan ay tapos na at ang hinaharap ay hindi pa dumarating. Pero ang kasalukuyan, yan lang ang tunay mong hawak. Mindfulness ay hindi lang pag-upo sa tahimik na sulok. Ito ay pagiging gising habang nabubuhay. Ramdamin mo ang hangin habang naglalakad. Pakinggan mo talaga ang kausap mo. Lasapin mo ang bawat kagat ng pagkain mo. Kapag ikaw ay present, mas humihina ang kaba sa hinaharap at pagsisisi sa nakaraan. Mas natututo kang magpasalamat sa maliit na bagay. Mas nai-enjoy mo ang buhay, hindi lang basta nilalagpasan ito. At sa dami ng stress sa mundo ngayon, ang pagiging mindful ay parang sandata ng katahimikan. Kahit magulo ang paligid, kalmado ka sa loob. Maging mindful sa iniisip mo, sinasabi mo, at ginagawa mo. Kasi diyan nagsisimula ang pagbabago. Kaya sa tuwing nararamdaman mong lutang ka na naman, huminga ka, tumigil saglit, bumalik sa ngayon. Dito sa kasalukuyan, doon nagsisimula ang tunay na kapayapaan. Number 13. Purpose. Hanapin ang dahilan kung bakit ka bumabangon. Sa dami ng ginagawa araw-araw, tanungin mo ang sarili mo, bakit ko nga ba ito ginagawa? Para saan o para kanino ba talaga ako bumabangon? Ito ang tinatawag ng mga Stoic na purpose, ang malinaw na dahilan kung bakit ka nabubuhay. Sabi ni Seneca, if one does not know to which port one is sailing, no wind is favorable. Anong silbi ng lakas mo kung wala kang direksyon? Anong silbi ng galaw kung wala kang patutunguhan? Ang taong may purpose, hindi basta natitinag ng problema, dahil alam niyang ang bawat pagod, bawat luha, at bawat sakripisyo ay may saysay. Hindi mo kailangang malaki agad ang layunin mo. Minsan, ang simpleng gusto kong maging mabuting magulang o gusto kong makatulong sa iba ay sapat na para manatiling buo kahit pagod na pagod ka na. Kapag alam mo ang bakit, nagiging malinaw ang paano. Kapag may layunin ka, mas matibay ka sa tukso. Mas kalmado ka sa gulo. Ang Stoic life ay hindi lang basta tahimik. Ito ay pamumuhay na may direksyon. Hindi ka basta-basta nadadala ng agos kasi alam mo kung saan ka pupunta. Kaya ngayon, itanong mo, ano ang tunay kong layunin? At ginagawa ko ba ito araw-araw? Ang purpose ay parang ilaw sa dilim. Hindi nito inaalis ang dilim pero ito ang gabay mo sa paglalakad. Number 14. Continuous learning. Matuto hanggang huli. Ang tunay na matalino, hindi yung alam na lahat, kundi yung handang matuto kahit kailan. Sa Stoicism, walang katapusan ang paglago. Sabi nga ni Epictetus, it is impossible for a man to learn what he thinks he already knows. Kaya kung feeling mo, alam ko na yan, baka nga hindi mo pa talaga alam. Dahil ang tunay na karunungan ay hindi mayabang. Ito ay mapagpakumbaba. Continuous learning ang susi sa pagiging mas matalino, mas mabuti, at mas handa sa hamon ng buhay. Pwedeng sa libro, pwedeng sa pagkakamali, pwedeng sa ibang tao, kahit mas bata pa sila sa'yo. Ang bawat araw ay parang classroom, at ang buhay mo, isa yang panghabambuhay na paaralan. Hindi mo kailangan ng diploma para matuto. Ang kailangan mo ay bukas na isipan at pusong marunong makinig. Bakit mahalaga ito sa Stoic way of life? Kasi ang mundo ay laging nagbabago. Kung hindi ka matututo, maiiwan ka. At kung ayaw mong matuto, hindi ka uunlad. Minsan, ang aral ay dumarating sa anyo ng pagkakamali. At ang Stoic mindset ay hindi natatakot magkamali dahil ang mali ay bahagi ng tunay na pagkatuto. Kaya tanungin mo ang sarili mo ngayon, kailan ako huling natuto ng bago? Anong bago ang pwede kong simulan ngayong linggo? Ang karunungan ay hindi natatapos sa paaralan. Ito ay pamumuhay na may bukas na mata at pusong handang tumanggap. Number 15. Gratitude. Matutong magpasalamat sa lahat ng meron ka. Sa dami ng gusto natin sa buhay, mas magandang trabaho, mas malaking bahay, mas maraming pera, minsan nakakalimutan natin ang pinakamahalaga, ang kung anong meron na tayo ngayon. Sabi ni Seneca, he is a wise man who does not grieve for the things which he has not, but rejoices for those which he has. Gratitude, pasasalamat, hindi ito pagiging kontento sa kakulangan, kundi pagkilala sa biyaya kahit sa gitna ng kakulangan. Minsan, hinahanap natin ang kulang, kaya hindi natin napapansin ang sapat. Meron kang katawan na gumagalaw, meron kang mga taong nagmamahal sa'yo,
Meron kang pagkakataong magsimula muli araw-araw. Kapag natutunan mong magpasalamat, nagbabago ang pananaw mo sa buhay. Hindi mo na iniisip ang mundo na parang may utang sa'yo. Nakikita mo na lang ang lahat bilang regalo, kahit ang mga pagsubok. At alam mo ba ang epekto? Mas kalmado ka. Mas buo ang loob mo. Mas magaan ang araw mo. Ang stoic na puso ay hindi lang matatag, ito rin ay mapagpasalamat. Kahit pagod, kahit may problema, kaya pa ring ngumiti at magsabing, "Salamat sa pagkakataong mabuhay pa rin ngayon." Simulan mo ang araw mo sa isang simpleng tanong. Ano ang 3 bagay na pinasasalamatan ko ngayon? Gawin mo ito araw-araw at makikita mong unti-unting nagiging mas maliwanag ang mundo mo. Gratitude is wealth. Complaining is poverty. Piliin mong yumaman sa pasasalamat. Number 16. Patience. Ang sining ng paghihintay ng may puso. Sa mundo ngayon na lahat ay instant. Instant food, instant reply, instant success. Unti-unti na ring nawawala ang tiyaga. Pero para sa mga stoic, ang patience o pagtitiyaga ay isa sa pinakamakapangyarihang virtues. Sabi ni Epictetus, "No great thing is created suddenly." Ang lahat ng mahalaga, pinagpapasensyahan. Kapag wala kang patience, madali kang mainip. Kapag mainipin ka, madali kang sumuko. At kapag palagi kang sumusuko, hindi mo maaabot ang mga pangarap mo. Ang patience ay hindi lang basta paghihintay. Ito ay paghihintay na may layunin, na may tiwala, at higit sa lahat, na may puso. Isipin mo ang magsasaka. Hindi niya tinatanim ang buto ngayon at umaasang aanihin ito bukas. Alam niyang kailangan ng panahon, pag-aalaga at pananampalataya. Ganon din sa buhay. Ang relasyon, ang tagumpay, ang personal growth, lahat yan dumarating sa tamang panahon. Hindi mo pwedeng pilitin. Ang magagawa mo lang ay magpatuloy habang naghihintay. Kapag may patience ka, mas buo ang loob mo, mas matibay ang paninindigan mo, at mas marunong kang magtiwala sa proseso. Kaya sa susunod na mabagal ang resulta o parang wala kang nararating, huwag kang bibitaw, huwag kang mababahala. Baka ang bunga ay paparating na, pero sinusubukan ka lang kung handa ka nang tanggapin ito. Patience is not weakness, it's silent strength, tahimik, pero matatag. Number 17. Kindness. Maliit man, malaki ang balik. Sa dami ng ingay, galit at pagmamadali sa mundo ngayon, ang kabutihan ay parang liwanag sa madilim na kwarto. Para sa mga stoic, ang pagiging mabait ay hindi kahinaan, kundi isang matibay na prinsipyo ng pagkatao. Sabi ni Marcus Aurelius, "Kindness is invincible if it's sincere, not faked or pretended." Ibig sabihin, ang tunay na kabutihan ay hindi pa cute, hindi pa bibo. Ito ay taos-pusong malasakit kahit walang kapalit. Isipin mo, isang simpleng ngiti sa isang taong pagod. Isang mensaheng, "Kumusta ka?" sa isang kaibigang matagal nang hindi naririnig. Isang salamat sa taong palaging nandyan pero hindi napapansin. Minsan, yung akala mong maliit na kabutihan, buhay na pala para sa iba. At ang kagandahan dito, bumabalik ito. Hindi agad-agad, hindi palaging galing sa parehong tao. Pero sa paraang hindi mo inaasahan. Ang stoic mindset ay hindi lang disiplina sa sarili, kundi pagiging mabuting impluensya sa paligid. Dahil kapag mabait ka, pinipili mong hindi makisali sa gulo, kundi maging dahilan ng katahimikan. At sa loob mo rin, lumalambot ang puso mo. Mas nagiging mapagpasalamat ka, mas masaya, mas magaan ang pakiramdam. Kaya tanungin mo ang sarili mo ngayon, kailan ako huling naging mabait kahit walang nakakakita? Ano ang kaya kong gawin ngayon na makakapagpagaan ng loob ng iba? Kindness is free, but priceless. At sa panahon ngayon, yan ang tunay na paninindigan. Number 18. Courage. Harapin ang takot, kahit nangangatog. Lahat tayo may takot. Takot mabigo, takot mapahiya, takot mawalan. Pero ang tanong ng isang stoic ay hindi, "May takot ka ba?" Ang tanong ay, "Handa ka bang kumilos kahit natatakot ka?" Sabi ni Seneca, "Sometimes even to live is an act of courage." Tama. Minsan ang bumangon lang sa kama ay isa ng tapang. Ang magsimula ulit, magmahal ulit, magsalita ng totoo, lahat yan, courage. Ang tapang ay hindi sigaw, hindi rin ito yabang. Ang tapang ay tahimik, pero buo. Ito yung kilos na ginagawa mo kahit nanginginig ang tuhod mo.
Yung nag-a-apply ka ng trabaho kahit natanggihan ka na dati. Yung humihingi ka ng tawad kahit ang hirap sa pride mo. Yung pinipili mong lumaban para sa sarili mo kahit pagod na pagod ka na. Ang stoic courage ay hindi aksidente. Ito ay desisyon. Desisyong hindi magpapakain sa takot. Dahil alam mong ang takot ay nandyan lang para subukin ka, hindi para pigilan ka. Kapag pinili mong kumilos kahit takot ka, doon ka lumalakas. Doon mo napatutunayan sa sarili mong hindi mo kailangang maging perpekto bago magsimula. Kaya sa susunod na may bagay kang gustong gawin pero natatakot ka, gawin mo pa rin. Hindi dahil hindi ka natakot, kundi dahil mas mahalaga ang layunin mo kaysa sa takot mo. Courage is not the absence of fear. It's moving forward despite it. At yan ang tunay na lakas. Number 19. Simplicity. Bawasan ang gulo, palalimin ang buhay. Sa mundo ngayon kung saan laging may bago, laging may ingay, at laging may gusto kang abutin, ang simple ay parang nakakalimutan na. Pero para sa mga stoic, ang simplicity ay hindi kababaan, kundi karunungan. Sabi ni Epictetus, wealth consists not in having great possessions, but in having few wants. Hindi mo kailangan ng sobra-sobra para matawag na masaya. Minsan, mas konti ang hawak mo, mas buo ang loob mo. Ang simplicity ay hindi lang sa gamit. Ito rin ay simpleng pamumuhay, simpleng pakikitungo, simpleng pananaw sa mga problema. Kapag masyado kang maraming gustong patunayan, maraming gustong abutin, maraming gustong bilhin, mas napapagod ka. Ang isip mo magulo, ang puso mo magulo, ang buhay mo magulo. Pero kapag pinili mong magbawas, mas humihinga ka, mas malinaw ang isip mo, mas natututukan mo ang mahalaga. Isipin mo ang isang mesa na punong-puno ng gamit. Paano ka makakakain? Ganon din sa buhay. Kapag sobrang dami, hindi ka makakilos. Kaya tanungin mo ang sarili mo, ano ang mga bagay na hindi ko na kailangan pero pinipilit ko pa rin? Saan ako pwedeng magbawas para mas makapag-focus sa mahalaga? Ang simplisidad ay hindi pagtalikod sa tagumpay. Ito ay pagsasabi ng hindi sa sobra para mas makasabi ng oo sa tunay na mahalaga. Less clutter, more clarity. Less noise, more peace. At sa katahimikan ng simple, doon nagsisimula ang lalim ng buhay. Number 20. Honesty. Katapatan ang pundasyon ng tunay na relasyon. Minsan parang ang dali-daling magsinungaling, maliit na puting kasinungalingan para lang maiwasan ang gulo. Pero para sa isang stoic, ang katapatan ay hindi negotiable. Sabi ni Marcus Aurelius, if it is not right, do not do it. If it is not true, do not say it. Sa madaling salita, kung hindi totoo, huwag mong bitawan. Ang honesty ay hindi lang tungkol sa pagsasabi ng totoo sa iba. Ito ay tungkol din sa katapatan sa sarili. Totoo ka ba sa nararamdaman mo? Sa desisyong ginagawa mo? Sa direksyong tinatahak mo? Ang taong tapat ay may kapayapaan sa loob. Walang takot na baka mahuli. Walang bigat sa dibdib. Walang panggagaya. Dahil kung sino siya sa harap ng tao, yun din siya kapag mag-isa. Sa relasyon, ang katapatan ang pundasyon ng tiwala. At kung wala kang tiwala, paano tatagal ang anumang koneksyon? Oo, minsan masakit ang katotohanan. Pero sa stoic life, mas pipiliin mo ang masakit na totoo kaysa sa magandang kasinungalingan. Dahil ang totoo, kahit mahirap tanggapin, nakakagaling. Kapag nagsimula ka sa katapatan, mas nagiging buo ang respeto mo sa sarili. Mas lumalalim ang tiwala ng iba sa'yo. Mas tumitibay ang pundasyon ng bawat relasyon. Kaya sa bawat salita at kilos mo, tanungin mo, ito ba ay totoo? Ito ba ay tama? Honesty is not just about truth. It's about strength. At sa mundong puno ng peke, ang pagiging totoo ay revolusyon. Number 21. Healthy lifestyle. Alagaan ang katawan at isipang taglay mo. Ang katawan mo ay hindi lang kasangkapan, ito ang tahanan ng kaluluwa mo. Kaya para sa isang stoic, hindi pwedeng pabayaan ito. Sabi nga ni Seneca, a sound mind and a sound body. Ang tunay na stoic, hindi lang matatag ang loob, maalaga rin sa sarili. Isipin mo ito, paano mo magagampanan ang mga layunin mo kung sakitin ka? Paano ka makakapaglingkod sa iba kung sarili mong katawan hindi mo kayang alagaan? Ang healthy lifestyle ay hindi tungkol sa abs or diet trends. Ito ay tungkol sa pagrespeto sa sarili mong buhay. Kumain ng tama, matulog ng sapat,
Kumilos kahit konting ehersisyo araw-araw. Magpahinga kapag kailangan. Bantayan ang iniisip dahil mental health ay kasing halaga ng physical health. Ang katawan at isipan ay magkaugnay. Kapag ang isa ay magulo, damay ang isa. Pero kapag pareho mong inalagaan, mas malinaw ang isip, mas buo ang loob, at mas malakas ang katawan. Ang pagiging stoic ay hindi lang panloob na lakas. Responsibilidad mo rin ang alagaan ang pisikal mong sarili. Hindi dahil gusto mong tumagal, kundi dahil gusto mong maging handa sa mga layunin mong gustong tuparin. Kaya tanungin mo ang sarili mo ngayon. Paano ko inaalagaan ang katawan ko? Anong bagay ang pwede kong baguhin para mas maalagaan ko ang sarili ko? Ang tunay na tagumpay ay hindi lang kayamanan, kundi kalusugan din. Alagaan ang katawan, alagaan ang isipan, dahil ito ang pundasyon ng malalim at makabuluhang buhay. Number 22, forgiveness. Bitawan ang galit, piliin ang kapayapaan. Tanong, ilang beses mo nang binabalikan sa isip ang sakit na ginawa ng iba? Minsan, hindi naman sila ang nagpapahirap sa atin, kundi ang galit na matagal na nating kinikimkim. At ayon sa mga Stoic, ang tunay na lakas ay hindi paghihigante, kundi kapatawaran. Sabi ni Marcus Aurelius, "The best revenge is to be unlike him who performed the injustice." Kung sinaktan ka nila, huwag mong hayaang maging tulad mo sila. Ang forgiveness ay hindi ibig sabihin na okay lang ang ginawa nila. Hindi ito pagpapakitang mahina ka. Ito ay desisyon na piliin ang kapayapaan kaysa sa patuloy na pagdurusa. Isipin mo, ang galit ay parang apoy sa dibdib mo. Ikaw ang nauubos, hindi sila. Ang sama ng loob ay parang lason na ikaw ang umiinom, umaasang sila ang mamamatay. Kaya ang kapatawaran ay hindi para sa kanila. Ito ay para sa sarili mo. Kapag pinatawad mo, nabubunot ang tinik sa puso mo. Nagkakaroon ka ng espasyo para sa kapayapaan. Nabibigyan mo ng lakas ang sarili mong mag-move on. Hindi mo kailangang kalimutan. Pero pwede mong piliing hindi napasanin ang bigat. Tanungin mo ngayon ang sarili mo. Kanino ako galit pa rin hanggang ngayon? Handa na ba akong pakawalan ang sakit para sa ikapapayapa ko? Forgiveness is freedom. At ang Stoic, hindi alipin ng nakaraan, kundi malaya sa puso't isipan. Number 23, respect. Igalang ang lahat, kasama ang sarili. Ang respeto, madalas hinihingi pero bihirang ibigay ng totoo. Sa Stoic philosophy, ang respeto ay hindi formalidad, ito ay prinsipyo. Sabi ni Epictetus, "Be not angry that you cannot make others as you wish them to be, since you cannot make yourself as you wish to be." Anong ibig sabihin? Igalang mo ang iba, kahit iba sila sa iyo. At higit sa lahat, igalang mo rin ang sarili mo, kahit hindi ka perpekto. Ang respeto ay hindi lang para sa matatanda o sa posisyon. Ito ay para sa bawat taong nilalang. Mayaman man o mahirap, tahimik man o palaban, kakampi man o hindi. Kapag marunong kang rumespeto, hindi mo kailangan ang sungay ng ego para marinig. Marunong kang makinig kahit hindi ka sang-ayon. Hindi mo minamaliit ang iba para lang maramdaman mong tama ka. Pero ang respeto ay hindi lang palabas. Dapat magsimula ito sa loob, sa sarili. Igalang mo ang katawan mo, huwag mo abusuhin. Igalang mo ang oras mo, gamitin mo sa tama. Igalang mo ang mga hangganan mo, matutong magsabi ng hindi. Dahil kung hindi mo kayang respetuhin ang sarili mo, paano mo igagalang ang iba ng totoo? Tanungin mo ang sarili mo ngayon. May respeto ba ako sa mga kilos, salita at desisyon ko? Paano ko pinapakita ang respeto kahit walang nakakakita? Respect is silent power. At ang taong may respeto sa iba at sa sarili ay hindi kailangang sumigaw para marinig. Number 24, optimism. Pananaw na kayang patunawin ang kadiliman. Sa gitna ng problema, ng pagkabigo at ng mga bagay na hindi mo kontrolado, may isa kang armas na laging nasa iyo, ang pananaw mo. Sabi ni Marcus Aurelius, "The happiness of your life depends upon the quality of your thoughts." Hindi mo kontrolado ang mundo, pero kontrolado mo kung paano mo ito titignan. At ang optimism ay hindi ilusyon, ito ay disiplina ng isipan. Ang optimism ay hindi pagiging toxic positive. Hindi ito pagsasabi ng okay lang yan kahit maliwanag na hindi. Ito ay pagpili na maniwala na may pag-asa, kahit sa gitna ng dilim. Isipin mo ang araw na natatabunan ng ulap. Hindi siya nawala, natakpan lang. Ganon din ang pag-asa. Nariyan pa rin, kailangan mo lang maniwala na muli itong sisikat.
Kapag pinili mong maging optimistic, mas kalmado ka sa krisis, mas madali kang makaisip ng solusyon, mas lumalakas ang loob mong magpatuloy. At ang optimism ay nakakahawa. Ang isang taong may liwanag sa pananaw, nagiging ilaw din para sa iba. Tanungin mo ang sarili mo ngayon, ano ang pananaw ko tuwing may problema? Pinipili ko bang maghanap ng liwanag o ako pa ang nagdadagdag ng dilim? Optimism is not about ignoring reality. It's about choosing to see the path, kahit sa gitna ng gulo. Kaya kahit anong mangyari, piliin mong maniwala. Piliin mong umasa. Number 25. Responsibility. Ang pagmamayari ng iyong sariling kwento. Lahat tayo may kwento, pero tanong, ikaw ba ang nagsusulat ng kwento mo o ibang tao? Sabi ni Epictetus, you must stop blaming others. Take responsibility for your own life. Bilang isang Stoic, hindi mo pwedeng laging ituro ang iba. Kasi sila ang dahilan. Kasi wala akong choice. Kasi ganito lang ako. Hindi, may choice ka. Palagi. At ang tunay na lakas ay nagsisimula sa pagtanggap ng responsibilidad. Kapag sinabi mong, ako ang may gawa nito, ibig sabihin, may kapangyarihan kang baguhin ito. Hindi mo iaasa sa swerte o sa ibang tao ang direksyon ng buhay mo. Hindi ka biktima, ikaw ang may hawak ng manibela. Ang responsibility ay hindi parusa. Ito ay kalayaan. Kalayaang piliin kung sino ka bukas anuman ang nangyari kahapon. Oo, may mga bagay na wala kang kontrol, kagaya ng panahon, opinyon ng iba, o mga pangyayaring biglaan. Pero may kontrol ka sa pananaw mo, tugon mo, desisyon mo. At kapag naging consistent ka sa pagiging responsable, unti-unting nagiging mas malinaw ang direksyon ng buhay mo. Hindi ito madali, pero ito ang daan ng mga may tapang. Tanungin mo ngayon ang sarili mo, saan ako madalas nagbubunto ng sisi? Ano ang pwede kong akuin para magbago ang takbo ng kwento ko? Taking responsibility is owning your life, fully, fearlessly, faithfully. Kung buhay mo ito, ikaw dapat ang may hawak ng lapis. Number 26. Balance. Ang sining ng pagkakapantay ng lahat ng bagay. Sa sobrang dami ng gusto nating gawin, minsan hindi na natin namamalayan. Umaapaw na ang schedule, wala nang pahinga, at ang kaluluwa, unti-unti nang nauubos. Ito ang dahilan kung bakit napakahalaga ng balance sa Stoic way of life. Sabi ni Seneca, we should take wandering outdoor walks so that the mind can be nourished and refreshed by the open air and deep breathing. Hindi lang trabaho ang buhay, hindi lang pahinga ang sagot, kailangan ng balance. Kapag sobra ang trabaho, nauubos ka. Kapag sobra ang pahinga, tumitigil ka sa paglago. Kapag puro bigay sa iba, nauubos ka sa sarili. Kapag puro sarili, nakakalimutan mong konektado ka rin sa iba. Balance ang nagsasabi ng, tama na muna. Pwede ka namang huminto sandali. May oras ang lahat ng bagay, hindi kailangang sabay-sabay. Kapag may balance ka, mas malinaw ang isip mo, mas kalmado ang puso mo, mas may direksyon ang kilos mo. Ang taong may balance, hindi niya sinasayang ang oras, pero hindi rin siya alipin ng oras. Hindi siya laging produktibo, pero laging may saysay ang ginagawa niya. Tanungin mo ngayon ang sarili mo, saan ako sobra? Saan ako kulang? Paano ko maibabalik ang timbangan ng buhay ko? Balance is not doing everything. It's doing what matters, at the right time, with the right energy. Sa pagitan ng gawa at pahinga, ng bigay at tanggap, nandoon ang Stoic peace. Number 27. Focus. Isang bagay muna, buong atensyon. Sa panahon ngayon, parang lahat sabay-sabay. Notifications dito, email doon, tapos may iniisip ka pa sa likod ng utak mo. Ang resulta, walang natatapos, laging pagod, laging lutang. Para sa mga Stoic, ang tunay na lakas ng isip ay nasa focus. Sabi ni Marcus Aurelius, concentrate every minute on doing what's in front of you with precise and genuine seriousness. Isang bagay muna, buong puso, buong isip. Ang focus ay hindi natural, ito ay disiplina. Kailangan mong piliin ito sa gitna ng gulo. Piliing hindi muna sagutin ang lahat ng tawag. Piliing hindi mag-multitask kahit parang mas marami kang natatapos. Pero ang totoo, kapag isa lang ang ginagawa mo ng may buong atensyon, mas mabilis kang makatapos. Mas mataas ang kalidad ng gawa mo. Mas hindi ka pagod mentally. Ang kalaban ng focus ay hindi lang distractions, kundi ang sarili mong utak na gustong tumalon sa susunod na bagay. Pero ang Stoic,
tahimik ang loob, malinaw ang direksyon. Kapag natutunan mong mag-focus, parang nagiging tahimik ang mundo dahil ang atensyon mo ay nasa ngayon. Tanungin mo ang sarili mo ngayon, ano ang pinakamahalagang bagay na dapat kong gawin ngayon? Paano ko pwedeng ibigay ang buong sarili ko sa isang bagay muna? Focus is power. Scattered attention is weakness. Kung gusto mong makaabot sa layunin mo, itutok mo ang mata, ang isip at ang puso sa iisang direksyon. Number 28. Humility. Tanggapin ang limitasyon, buksan ang puso. Sa mundong laging may pa-contest kung sino ang pinakamarunong, pinakamayaman, pinakatama, ang pagiging mapagpakumbaba ay tila nalilimutan. Pero para sa isang Stoic, ang humility ay hindi kahinaan. Ito ang tunay na lakas. Sabi ni Epictetus, it is impossible to learn that which one thinks one already knows. Kapag akala mo alam mo na lahat, sarado na ang pinto ng pag-unlad. Ang humility ay pagtanggap na hindi mo hawak lahat ng sagot. May mas marunong pa sa'yo. At okay lang yon, dahil doon ka mas natututo. Hindi mo kailangang sumigaw para marinig. Hindi mo kailangang patunayan ang lahat. Minsan, ang pinakatahimik, sila ang may pinakamalalim na karunungan. Kapag mapagpakumbaba ka, bukas kang tumanggap ng feedback. Marunong kang makinig, hindi lang magsalita. Hindi mo ipinagmamalaki ang alam mo. Ginagamit mo ito para makatulong. At higit sa lahat, hindi mo kinakalimutan na tao ka lang. May limitasyon, may kahinaan. Pero may kakayahan din na patuloy na tumubo. Tanungin mo ngayon ang sarili mo. Nakikinig ba ako o gusto ko lang marinig ang sarili ko? Bukas ba ako sa pagwawasto o lagi kong ipinaglalaban ang pride ko? Humility is the soil where true wisdom grows. Ang Stoic ay hindi mayabang. Siya ay tahimik pero matatag, simple pero malalim. Number 29, embrace change. Sumabay sa agos, huwag malunod sa takot. Ang tanging permanenteng bagay sa mundo ay pagbabago. Pero bakit nga ba marami pa rin ang takot dito? Sabi ni Marcus Aurelius, observe constantly that all things take place by change. Ang Stoic ay hindi kontra sa pagbabago. Yakap niya ito. Bakit? Kasi alam niyang ang pagbabago ay hindi kalaban. Ito ay natural. Bahagi ng buhay. Lahat ng halaman dumadaan sa paglipas ng panahon. Lahat ng tao nagbabago ng pananaw, ng katawan, ng karanasan. Kaya kung pipilitin mong manatili sa dati, para kang lumalangoy pabaligtad sa alon. Mapapagod ka. Malulunod ka. Ang embrace change ay hindi lang pagtanggap. Ito ay pagsabay na may bukas na isip at matibay na loob. Kapag nawala ang trabaho, hanapin ang bagong oportunidad. Kapag may lumayo, alamin kung anong puwang ang iniwang pwedeng punan ng bago. Kapag nag-iba ang landas, baka mas tama ito para sa'yo. Hindi mo kontrolado ang galaw ng mundo, pero kontrolado mo ang pakiwari mo sa pagbabagong iyon. At minsan, ang tinuturing mong kawalan ngayon ay biyaya pala bukas. Tanungin mo ang sarili mo ngayon, saan ako matagal nang kumakapit kahit alam kong kailangan ko ng bitawan? Paano ko mas tatanggapin ang pagbabago sa buhay ko ngayon? Change is not the enemy. Resistance is. Kapag natuto kang sumabay sa agos, doon ka tunay na lumalakas. Number 30. Mindset. Lakas ng pananaw, lalim ng buhay. Kung may isang bagay na pwedeng magbago ng direksyon ng buong buhay mo, ito ay hindi pera, hindi swerte, kundi mindset. Sabi ni Epictetus, men are disturbed not by things but by the views they take of them. Hindi ang sitwasyon ang nagpapabigat sa iyo, kundi ang pananaw mo rito. Ang mindset ay lente. Kapag madumi ang lente mo, madilim ang lahat. Pero kapag malinaw at bukas ang isip mo, kahit may bagyo, makakakita ka pa rin ng direksyon. Dalawang klase ng mindset ang madalas natin makita. Una, fixed mindset. Ayaw magbago, takot magkamali, laging iniisip, ganito na lang ako. Pangalawa, growth mindset. Bukas sa aral, tumatanggap ng pagkakamali, naniniwalang kaya pang umangat. At alam mo kung ano ang pinipili ng Stoic? Laging growth mindset. Dahil ang tunay na karunungan ay nasa pagiging bukas na matuto. Kaya kahit may failure, hindi iyak agad. Bagkus, tanong agad. Anong natutunan ko dito? Kapag Stoic ang mindset mo, hindi ka basta-basta nadidismaya. Hindi mo sinusukat ang halaga mo base sa tingin ng iba. Pinipili mong tumingin sa kung anong magagawa, hindi sa kung anong wala. Tanungin mo ngayon ang sarili mo, kapag may problema ako,
Anong narrative ang sinasabi ko sa sarili ko? Pinapalaki ko ba ang takot o pinapalawak ko ang pananaw ko? Mindset is the root. Everything else is the fruit. Ayusin mo ang loob at susunod ang buong buhay mo. Number 31. Self-reflection. Harapin ang salamin ng kaluluwa. Sa dami ng ginagawa mo sa araw-araw, kailan ka huling tumigil at tumingin sa loob? Sabi ni Seneca, every night before going to sleep, we must ask ourselves, what weakness did I overcome today? What virtue did I practice? Para sa isang Stoic, ang tunay na paglago ay hindi lang nakikita sa labas, kundi sa mga tanong na inaatubili mong itanong sa sarili mo. Ang self-reflection ay parang salamin ng kaluluwa. Hindi ito laging maganda, pero laging totoo. Dito mo nakikita ang ugat ng reaksyon mo. Dito mo naririnig ang mga ingay na tinatakbuhan mo. At dito mo rin nadidiskubre ang susunod mong hakbang. Hindi ito drama. Ito ay pag-uusap mo sa sarili. Tahimik, pero matapat. Kapag araw-araw mong ginagawa ito, mas lumilinaw kung ano ang mahalaga. Mas nakikita mo ang progreso mo. Mas naaalala mong hindi ka perpekto, pero kaya mong magbago. Ang Stoic ay hindi nagpapaikot sa buhay na walang direksyon. Pinagmumuni-munihan niya kung bakit siya nabubuhay. Kaya kahit 5 minuto lang bago matulog, itanong mo, ano ang nagawa kong tama ngayon? Saan ako nagkulang? Paano ako magiging mas mabuti bukas? Self-reflection is not about guilt, it's about growth. At ang taong marunong humarap sa sarili, yun ang tunay na matapang. Number 32. Acceptance of imperfection. Yakapin ang mali, lumago sa pagiging tao. Gusto nating maging tama palagi. Perfect kung magsalita, perfect kung umakto, perfect kung makita ng iba. Pero ang tanong, totoo ba yan? Sabi ni Epictetus, if you want to improve, be content to be thought foolish and stupid. Sa Stoic mindset, hindi mo kailangang maging perpekto, kailangan mo lang maging totoo. Ang acceptance of imperfection ay hindi pagsuko. Ito ay pagtanggap na may pagkukulang ka, may mga bagay kang hindi alam. At hindi mo kailangang ikahiya yon. Bakit? Dahil doon nagsisimula ang tunay na paglago. Kapag tanggap mo ang pagkakamali mo, mas bukas kang matuto. Kapag tanggap mo ang limitasyon mo, mas marunong kang humingi ng tulong. At kapag tanggap mo ang pagiging tao mo, mas malambot ang puso mo para sa iba. Hindi ka ginawa para maging robot. Ginawa kang tao. At ang pagiging tao, kasama ang pagkakamali, ang pagkalito, at ang pagkatuto. Kapag Stoic ka, hindi ka nahihiyang magkamali. Kasi alam mong ang bawat mali ay hakbang papunta sa tama. Tanungin mo ang sarili mo ngayon. Alin sa mga pagkakamali ko ang hindi ko pa rin matanggap? Paano ko pwedeng gawing aral ito? Hindi pahirap. Imperfection is not a flaw. It's part of the design. At ang Stoic hindi nagtatago sa kahinaan. Bagkus, ginagamit ito para maging mas matatag. Number 33. Invest in learning. Kaalaman ang pinakamagandang yaman. Sa mundong mabilis ang lahat, mabilis ang balita, mabilis ang opinyon, mabilis ang paghusga, ang pagkatuto ay naging optional. Pero para sa mga Stoic, ang kaalaman ay kailanman hindi naluluma. Sabi ni Seneca, as long as you live, keep learning how to live. Hindi porket may edad ka na, tapos ka na sa pagiging estudyante. Buhay mo ang paaralan, at bawat araw may itinuturo. Ang invest in learning ay hindi lang para sa diploma. Ito ay pagbabasa kahit 5 pahina lang sa isang araw, pakikinig sa mas marunong kahit mas bata sa'yo. Pag-aaral ng pagkakamali mo, hindi pagtatapon nito. Kapag nag-i-invest ka sa learning, lumalawak ang pananaw mo, lalong tumitibay ang desisyon mo, at mas nagiging handa ka sa mga hindi inaasahan. Hindi mo kailangang mahal na kurso. Minsan, sapat na ang bukas na isip at mapagpakumbabang puso. At habang ang iba ay puro reklamo, ikaw ay tahimik na natututo. Ang karunungan, di nananakaw. Kapag meron ka nito, kahit mawalan ka ng pera, koneksyon, o pangalan, buo ka pa rin. Tanungin mo ang sarili mo, kailan ako huling natuto ng bagong bagay? Ginagamit ko ba ang utak ko para lumawak o para lang manalo sa argumento? Learning is a lifetime investment with lifelong returns. Kung gusto mong umangat, huwag mong tigilan ang pagkatuto. Number 34. Admire others. Kilalanin ang galing ng iba, walang inggit. Sa panahon ngayon, parang normal na ang mainggit. Makakita lang ng mas maganda, mas successful, mas masaya sa social media, may kurot agad sa dibdib. Pero para sa Stoic,
Ang tanong ay hindi, bakit siya meron, ako wala? Kundi, paano ko siya pwedeng hangaan, hindi kainggitan? Sabi ni Marcus Aurelius, "The best revenge is to not be like your enemy." At sa mundong punong-puno ng inggitan, ang taong marunong humanga ay kakaiba. Ang admire others ay hindi pagpapakababa. Ito ay pagtanggap na may mas magaling sa'yo, may ibang daan ang tagumpay nila, at pwede mong gamitin yon bilang inspirasyon, hindi kompetisyon. Kapag pinipili mong humanga, lumalawak ang pananaw mo. Bumubukas ang puso mo sa pasasalamat. Nawawala ang bigat ng pagiging laging kulang. Ang tunay na stoic ay hindi insecure. Secure siya sa sarili, kaya kaya niyang kilalanin ang galing ng iba. Hindi siya natatakot mapag-iwanan dahil alam niyang bawat tao may sariling timeline. Tanungin mo ang sarili mo ngayon, bakit ako naiinggit sa taong yon? Paano ko ito gagawing inspirasyon, hindi comparison? Admiration is silent strength. Envy is loud weakness. Kaya kung may nakita kang umaangat, ngumiti ka, palakpakan mo siya. Dahil baka bukas, ikaw na ang kinikilala ng may respeto, hindi ng inggit. Number 35. Love unconditionally. Magmahal ng walang kondisyon, walang takot. Madalas, may kasama tayong kung kapag nagmamahal. Mahal kita kung babalikan mo ako. Mahal kita kung hindi mo ako iiwan. Mahal kita kung tama ang ginagawa mo. Pero para sa mga Stoic, ang tunay na pag-ibig ay hindi nakatali sa kondisyon. Ito ay malaya. Sabi ni Seneca, "Love in its essence is spiritual fire." Ibig sabihin, ang pagmamahal ay apoy na nagbibigay ng liwanag, hindi sunog na naninira. Ang unconditional love ay hindi pagiging martyr. Ito ay pagmamahal na buo kahit hindi perpekto ang minamahal. Totoo kahit walang kapalit. Hindi kontrolado ng takot, kundi pinapatakbo ng malasakit. Kapag natutunan mong magmahal ng ganito, hindi ibig sabihin na wala kang boundaries. Ibig sabihin lang, ang puso mo ay hindi sakim. Hindi ka nagmamahal para lang mapunan ka. Nagmamahal ka dahil puno ka na. Kapag stoic ang pag-ibig mo, hindi ito dependent sa mood, status o approval. Nagmumula ito sa karakter, hindi sa kondisyon. At kahit masaktan ka, hindi ka nagiging bitter. Dahil alam mong ang pagmamahal ay hindi nasusukat sa kung paano ito tinanggap, kundi sa kung paano mo ito ibinigay. Tanungin mo ang sarili mo, nagbibigay ba ako ng pagmamahal o hinihingi ko ito kapalit? Mahal ko ba dahil gusto ko o dahil kailangan ko? Unconditional love is stoic strength wearing a soft smile. Sa mundong puno ng transaksyon, ang tunay na pagmamahal, yung hindi sinusukat, ay ang pinakabihira. Number 36. Cultivate relationships. Alagaan ang ugnayan gaya ng halaman. Ang mabuting relasyon ay hindi biglaan. Hindi dahil close kayo ngayon ay mananatili na ito habang buhay. Lahat ng ugnayan kailangan inaalagaan. Sabi ni Seneca, one of the most beautiful qualities of true friendship is to understand and to be understood. Ang cultivate relationships ay hindi tungkol sa dami ng kaibigan. Ito ay tungkol sa lalim ng koneksyon. Sa pamilya, sa kaibigan, sa partner, at kahit sa sarili mong anak. Parang halaman, hindi mo lang basta itatanim. Kailangang diligan, kailangan ng araw, kailangan ng oras at pag-aaruga. Ganyan din sa relasyon, magpakita ka kahit walang okasyon, makinig ka kahit hindi ka sang-ayon, magpatawad ka kung kailangan, at magpakumbaba kung ikaw ang nagkamali. Ang stoic ay hindi malamig o emotionless. Ang stoic ay may puso, pero marunong gamitin ito ng may karunungan. Alam niyang ang tunay na yaman sa buhay ay hindi ginto, kundi ang mga ugnayang may respeto, tiwala at malasakit. Kaya tanungin mo ngayon ang sarili mo, anong relasyon ang pinapabayaan ko na? Paano ko ito muling mapapanday at mapapalalim? Ang ugnayang inalagaan, tumatagal. Ang ugnayang pinabayaan, nalalanta. Kung mahalaga sila sa'yo, ipakita mo. Huwag mong hintaying mawala muna bago mo pahalagahan. Number 37. Punctuality. Oras ang sukat ng paggalang. Maaga ka ba dumating sa usapan? O palagi kang on the way kahit kararating mo pa lang sa kama? Sa Stoic philosophy, ang oras ay hindi basta numero sa relo. Ito ay sukatan ng karakter. Sabi ni Seneca, nothing is ours except time. At dahil oras lang ang tunay na meron tayo, ang paggalang sa oras ng iba ay paggalang na rin sa sarili mong dangal. Ang punctuality ay simpleng asal,
pero may malalim na epekto. Ipinapakita nitong marunong kang mag-commit, na hindi ka self-centered, na pinahahalagahan mo ang oras ng ibang tao gaya ng oras mo. Kapag palagi kang late, hindi lang meeting ang naantala, reputasyon mo ang nadudungisan. Isipin mo, kung hindi ka marunong dumating sa tamang oras, paano ka pagkakatiwalaan sa mas malaking responsibilidad? Kung palagi kang huli, anong sinasabi nito tungkol sa disiplina mo? Ang Stoic ay hindi nagpapalusot. Hindi siya gumagawa ng drama para lang takpan ang kakulangan sa respeto. Tahimik siyang dumarating, maaga, handa at may dangal. At hindi lang ito tungkol sa ibang tao. Punctuality rin sa sarili, sa paggising sa oras, sa pagtupad sa personal goals, sa pagiging present sa sarili mong buhay. Tanungin mo ngayon ang sarili mo, totoo ba akong rumerespeto sa oras, hindi lang ng iba, kundi pati ng sarili ko? Ang taong nasa oras, laging may respeto. At ang may respeto, laging pinagkakatiwalaan. Number 38. Graciousness. Ganda ng loob, kahit sa gitna ng gulo. Minsan hindi mo maiiwasan ang init ng ulo, ang pangit na ugali ng iba, o ang mga sitwasyong nakakainis. Pero tanong ng isang Stoic, paano ka magre-react? Pipiliin mo bang bumaba sa gulo o mananatili kang buo? Sabi ni Marcus Aurelius, "The best revenge is to be unlike him who did the injury." Ang tunay na lakas, hindi nakikita sa lakas ng sigaw, kundi sa ganda ng loob sa gitna ng tensyon. Ang graciousness ay hindi pagpapanggap. Ito ay katahimikan kahit pinipilit kang uminit ang ulo. Pagkilos ng may respeto kahit ang kapalit ay kawalang galang. Pagsagot ng may dignidad, hindi paakyat ng pride, kundi paibaba ng ego. Ang taong gracious ay hindi mahina. Siya ay disiplinado, may kontrol sa sarili, at may tiwala sa sariling halaga. Kapag pinili mong maging gracious, hindi mo sinasayang ang enerhiya mo sa drama. Hindi mo pinapantayan ang pangit na ugali ng iba. Pinapalawak mo ang respeto, hindi lang sa iba, kundi sa sarili mo. Sa panahon ngayon, ang graciousness ay parang bihirang hiyas. Pero sa Stoic way of life, ito ang panangga mo sa mga bagay na hindi mo kontrolado. Tanungin mo ang sarili mo, paano ako tumutugon kapag ako'y naiinis? Kaya ko bang maging payapa kahit nasa gitna ako ng ingay? Grace under pressure. Yan ang Stoic armor. Hindi ito kahinaan. Ito ay katahimikan na may dangal. Number 39. Savor moments. Tikman ang buhay, hindi lang lakarin. Kailan ka huling tumigil para lang namnamin ang isang sandali? Hindi para mag-post, hindi para i-share, kundi para lang maramdaman ito, para sa sarili mo. Sabi ni Marcus Aurelius, "Do not act as if you were going to live 10,000 years. Death hangs over you. While you live, while it is in your power, be good." Ang Stoic ay laging mulat. Hindi siya abala sa nakaraan. Hindi rin siya laging nakatingin sa hinaharap. Nandito siya, buo, buhay at gising sa kasalukuyan. Ang savoring ay art ng pagtikim sa bawat bahagi ng buhay, ang init ng kape sa umaga, ang hangin sa mukha habang naglalakad, ang halakhak ng anak mo o yakap ng taong mahal mo. Hindi mo kailangang maging milyonaryo para maranasan ang yaman ng buhay. Kailangan mo lang maging present. Kapag natutunan mong namnamin ang bawat sandali, mas bumabagal ang oras, mas humihinga ang puso, mas tumitibay ang koneksyon mo sa sarili, sa iba at sa mundo. Ang Stoic joy ay hindi nakabase sa gulo ng labas, kundi sa katahimikan ng loob. At yung katahimikang yon, doon mo lang maririnig kapag nandito ka, hindi lutang, hindi nagmamadali. Tanungin mo ang sarili mo ngayon, namumuhay ba ako o nilalagpasan ko lang ang mga araw? Paano ko matutunang tikman ang ngayon bago ito tuluyang mawala? The moment is a gift. That's why it's called the present. Tikman mo ang ngayon dahil hindi na ito mauulit. Number 40. Environmental awareness. Alagaan ang mundo, alagaan ang kinabukasan. Hindi mo kailangan maging scientist para mapansin. Umiinit ang panahon, umaapaw ang tubig baha, nawawala ang hangin na dati sariwa. At tanong ng isang Stoic, ano ang papel ko dito? Paano ako magiging tagapangalaga, hindi tagapagwasak? Sabi ni Marcus Aurelius, "What brings no benefit to the hive, brings no benefit to the bee." Hindi tayo hiwalay sa kalikasan. Bahagi tayo ng mundo. At may tungkulin tayong alagaan ito. Ang environmental awareness ay hindi tungkol sa pagiging perpekto.
Ito ay tungkol sa maliliit na desisyon na ginagawa araw-araw. Hindi pag-aaksaya ng tubig, paggamit ng reusable kaysa disposable, pagtapon sa tamang basurahan, pag-iwas sa sobrang konsumo. Ang Stoic ay hindi makasarili. Iniisip niya ang epekto ng kilos niya sa mas malawak na mundo, ngayon at sa mga susunod na henerasyon. Dahil kung hindi tayo kikilos, sino? At kung hindi ngayon, kailan? Tanungin mo ang sarili mo ngayon. Paano ko pinapangalagaan ang kalikasan sa simpleng paraan? Anong ugali ko ang pwede kong baguhin para makabawas sa pinsala? Hindi mo kailangang baguhin ang mundo mag-isa. Pero kung lahat tayo may ambag, doon tayo may tunay na pagbabago. To care for nature is to care for your future. Kung mahal mo ang buhay, mahalin mo rin ang mundong naglalaman sa'yo. Number 41, generosity. Bukal sa loob, hindi para magyabang. Ang tunay na pagbibigay, hindi maingay. Hindi ito nakapost sa social media. Hindi ito laging may kapalit. Ito ay kilos mula sa puso, tahimik, totoo, at bukal. Sabi ni Seneca, "He who gives promptly, gives twice." Ang kahulugan, ang pagbibigay na hindi nag-aalangan ay mas makapangyarihan kaysa sa pagbibigay na may pagdududa o pagmamayabang. Ang generosity ay hindi lang pera. Baka oras ang kailangan ng isang tao, o simpleng pakikinig, o ngiti na totoo sa araw na mabigat. Ang Stoic ay hindi naghahanap ng recognition. Hindi siya nagbibigay para purihin. Nagbibigay siya dahil alam niyang bahagi ito ng pagiging tao, ng pagiging makatao. Kapag mapagbigay ka, mas nagiging maluwag ang puso mo. Mas nakakakonek ka sa iba. At higit sa lahat, mas napapalaya mo ang sarili mo mula sa pagiging sakim. Hindi mo kailangang mayaman para tumulong. Minsan, ang pinakamagagandang regalo ay libre. Atensyon, pag-unawa, pagpapatawad. Tanungin mo ang sarili mo ngayon, kailan ako huling nagbigay ng hindi inaasahan ng kapalit? Anong simple pero makabuluhang paraan ang pwede kong ibahagi ngayon? True generosity doesn't count the cost. It simply gives. Dahil ang taong mapagbigay, hindi lang nagpapagaan ang buhay ng iba, kundi binubuo rin ang sarili niyang dangal. Number 42, inner peace, kapayapaan sa loob, hindi kailangan ng ingay sa labas. Tahimik ba ang paligid mo, pero magulo ang loob mo? O baka naman maingay sa labas, pero buo ang katahimikan mo sa kalooban? Sabi ni Marcus Aurelius, "Nowhere can man find a quieter or more untroubled retreat than in his own soul." Ang tunay na kapayapaan ay hindi hinahanap sa labas, kundi pinapalalim sa loob. Ang inner peace ay hindi resulta ng perfect life. Hindi ito produkto ng zero problems. Ito ay pagtanggap sa hindi mo kontrolado, pagbitaw sa galit at inggit, at pagkakaroon ng malinaw na direksyon at paninindigan. Kapag stoic ang puso mo, kahit anong gulo sa labas, hindi ka basta-basta nababali. Dahil alam mong hindi mo kontrolado ang mundo, pero hawak mo ang sarili mong isip. Inner peace is a desisyon. Desisyong huwag makisabay sa drama. Desisyong piliin ang katahimikan kaysa sa pagpapatunay. Desisyong tahimik na umunlad kaysa maingay na makipag-away. Kapag meron ka nito, hindi ka laging pagod, hindi ka madaling mapikon, at kahit mag-isa ka, buo ka. Tanungin mo ang sarili mo ngayon. Ano ang mga bagay na sumisira sa katahimikan ko? Handa ba akong palitan ang reaksyon ko kahit hindi ko mapalitan ang sitwasyon? Inner peace is power. Quiet, steady, and unshakable. At sa gitna ng gulo ng mundo, ang stoic na kaluluwa, tahimik pero matatag. Number 43, integrity, paninindigan. Kahit walang nakatingin. Sa mundo ngayon na puno ng image, likes at clout, isang tanong lang ang mahalaga. Sino ka kapag walang nakatingin? Sabi ni Epictetus, "If you wish to improve, be content to be thought foolish and stupid." Hindi ka stoic para magpa-impress. Ginagawa mo ang tama dahil ito ang tama. Ang integrity ay hindi lang pagiging totoo sa sinasabi. Ito ay pagkakaisa ng iniisip, sinasabi at ginagawa mo. Pagkilos na may dangal kahit walang premyo. Pagpili ng tama kahit mas mahirap. Kapag may integrity ka, buo ang tiwala mo sa sarili mo. Dahil alam mong kahit walang tumatapik sa balikat mo, malinis ang konsensya mo. Ang stoic ay hindi naghahanap ng palakpak. Hindi siya gumagawa ng tama dahil may nanonood. Gumagawa siya ng tama dahil alam niyang ito ang tungkulin niya sa sarili at sa mundo.
Kapag may integrity ka, hindi ka madaling masira sa tukso. Hindi mo kailangan ng script para maging consistent. At hindi mo kinokompromiso ang sarili mo kapalit ng pansamantalang ginhawa. Tanungin mo ngayon ang sarili mo, may ginagawa ba akong taliwas sa pinaniniwalaan ko? Saan ko kailangang manindigan kahit mahirap? Integrity is doing the right thing, even when no one is watching. At sa Stoic Path, ito ang ugat ng lahat ng tunay na respeto. Number 45.